Hello. Hello. Okay. Sabi ko na sana ako na lang nauna eh. Ang hirap sundan si Sister May. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Tulad po ng sinabi ni Sister May, sa mga itinuturo po natin, tayo rin do ang laging unang tinuturuan. So, gusto ko pong ituro ngayon na ipinamagatan ko pong drawing close to God. Di ba po tayo kung sino yung lagi nating kasama or sino yung close natin, na-a-adapt natin yung karakter na meron siya. Minsan nga sabi, birds with the same feathers flocks together. Di ba? Pero yun nga, usually ganun po talaga ang nangyayari. So, basahin po muna natin yung aking key verse sa James 4, verse 8 to 10. Draw close to God, and God draw close to you. Wash your hands, you sinner. Purify your hearts, you hypocrites. Let there be tears for the wrong things you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. When you bow down to the Lord and admit your dependence on Him, He will lift you up and give you honor. Tayo po muna yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing patuloy na itinataas namin sa iyo ang gawaing ito, O God. Lord, samahan mo po kaming lahat upang ang katuroang iyong ibinigay sa amin, Panginoon, ay magsilbing aral sa bawat isa sa amin. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran at patuloy, Panginoon, ikaw ang makita, O God. At Lord, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang ang salitang ito, Panginoon, ay manatili sa aming puso, sa aming buhay, at magamit namin bilang kalakasan namin na iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Santiago po, si James, meron siyang ibinigay na na 5 paraan kung paano daw tayo palapit sa Panginoon. Una, sabi dito, humble yourself before God. Sabi sa James 4:7 po yun eh. Sabi, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga kalooban. Sabi po dito, yield to His authority and will commit your life to Him and His control and be willing to follow Him. So, ibig sabihin, pasakop daw po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Isa yun sa paraan para mapalapit tayo sa Diyos. Sabi dito, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga kalooban. Para raw po tayo mapalapit sa Diyos, unang-una nais niya, pasakop tayo. Paano po ba yun? Naisin po natin or tayo po ay magpakumbaba sa buhay sa atin para tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Sabi dito, ibigay po natin yung sarili natin at tayo ay sumunod sa kanyang kalooban sa buhay natin. Di ba po, pag tayo ay nagpakumbaba, di ba meron po tayong mga leader, minsan nagpapasakop po tayo doon. So, ibig sabihin, ibinibigay po natin yung buhay natin sa Kanya. Hayaan po natin na ang Diyos ang manguna sa buhay natin. Naisin po sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang totoo po, sa buhay natin ito ngayon, hindi na po tayo nabubuhay sa sarili na lang natin. Dapat po, titingnan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, i-commit natin yung sarili natin or ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Kasi ang totoo, God is always in control. And then, yung ikatlo, sabi, be willing to follow Him. Taos-puso tayong sumunod sa mga katuruan niya. Ibig sabihin, willing, lahat susundin natin. Ang pagsunod po, hindi lang di ba po sa Bible, nandyan na ang lahat. May mga katuruan po ang Lord na hindi lang po dapat dun tayo na ang papakinggan lang natin o ang susundin lang natin yung mga bagay na favor sa atin. Dapat po, yung katuruan na yon o yung inuutos ng Lord na sundin natin, hindi lang yung kung ano yun yung gusto natin, doon lang tayo nakasentro. Dapat po, sa lahat, kahit masakit na katuruan niya o magandang katuruan niya, dapat po, willing tayo na sumunod sa lahat ng ito. So sabi,
Let's just humble ourselves before God, yield to Him, trust and follow Him. Yan ang unang hakbang para mapalapit tayo sa Kanya. So, ang pangalawa po ay resist the devil. Sabi po dito, don't allow Satan to entice and tempt you. So, para raw tayo mapalapit sa Lord, syempre, ang gusto ng Kanya lang tayo malapit. Wala tayong ibang, walang iba kundi siya lang. So, ibig sabihin, kung paano siyang kumikilos sa buhay natin, dapat kaya natin lumayo sa gawa ng kaaway or kaya nating labanan ang dyablo. So, sabi dito, paano natin i-resist ang devil? Diba? By the power of the Holy Spirit within us. So, para malabanan natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin, dapat yung Holy Spirit na meron tayo, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, ganun kalakas, ganun siya ka-powerful. Sabi nga dito, by the power of the Holy Spirit within us, we can resist the devil and he will flee from us. So, paano ba natin masasabing, paano natin malalabanan ang gawa ng kaaway? So, ibig sabihin dapat spiritual, ang spirit life natin matatag, malakas. Dapat daw, malalim tayo sa Kanya. Kasi, sa pamamagitan ng pagiging malalim natin sa Kanya, kayang-kaya natin maging alerto tayo. Kaya nating, yung mga temptation, kaya nating talikdan. At sabi dito, paano ba palalakasin yung spiritual life natin? Paano ba magiging malago tayo spiritual? Eh di lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Lagi tayo makikinig ng salita ng Diyos. At sa lahat, manalangin tayo ng walang humpay. Sabi nga dito, ang demonyo, napakasipag, sobrang sipag. 24 hours a day, 7 days a week, nandyan sila nakaabang lang sa atin, sa mga gagawin nila, nakaabang lang sa mga pwede nilang paging entry point nila sa atin bilang Kristiyano. Pero, paano ba natin malalabanan yon? Sabi sa Matthew 26, verse 41, keep alert and pray, otherwise temptation overpower you, for though the spirit is willing enough, the body is weak. So sabi po, magbantay daw po tayo. Magbantay tayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, subalit ang katawan ay mahina. Ang totoo naman po talaga sa mga temptation natin at sa temptation dito sa mundong to, ang unang napakahina po natin, yung physical nating pangangatawan, madali po tayong madala. Gaya po, ako noon, nung ako hindi pa ganun kalalim sa Lord, nang hindi pa, basta Christian lang ako, sige Christian lang ako, attend lang, kinig lang, hindi ko siya isinasabuhay. Pero nung dumating sa point na, yung bawat salita na naririnig ko, na binabasa ko, ninanamnam ko pong mabuti at ginagawa kong kalakasan sa akin. Ngayon po, every time na may mga trials na dumating sa akin, hindi na po ako ganun kahina na pwede akong, di ba po, pagka dumating sa point na walang-wala ka, financial, yan yung unang nagpapahirap sa atin, di ba? Pag wala ka nang ilalaman sa kaldero mo at mamayang tanghali, oras na pagkain, wala na, napakahina na. Pero, di ba po, ibang-iba na yung dating sa atin, ibang-iba na yung pakiramdam natin nung panahon na hindi natin ibinibigay sa Lord. Pero, nung makapagbasa po ako ng Biblia, sabi nga, kung ang ibon nga na walang ama, nabubuhay, pinapakain ko, kayo pa kaya na may ama? So, dahil sa katuruang yon, nahahandle ko po na napagtatagumpayan ko po yung takbo ng buhay. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagiging malalim sa Panginoon, nakakaya ko pong labanan yung mga problema, suliranin, tukso, dahil sa mga katuruan na ibinibigay niya. Kung magiging mapagmasid at mapanalinginin, makakaya nating labanan ng dyablo. So, yun po yung yun yung ikalawa na paraan para mapalapit tayo sa Lord, yung resist the devil. Ang pangatlo po ay wash your hands
and purify your hearts. Be cleansed from sin, replacing your desire to sin with your desire to experience God's purity. Sabi dito, be cleansed. Ibig sabihin, linisin natin ang ating sarili ang ating sarili sa kasalanan. Palitan natin ang mga nasa natin na gumawa ng kasalanan, kundi naisin natin na maranasan ang makadiyos na kalinisan. Purify. Di ba po yung ibig sabihin ng purify from the root word na pure, means yung hindi siya nahaluan, malayo, wala siyang halo, malaya siya sa pagkakasala, sa pagkakamali, walang kasalanan. Ganun po yung gusto ng Lord sa atin. Ganun yung ibigay natin na puso sa Kanya. Magsisi po tayo sa kasalanan, talikuran yung mga kasalanan, at laging humingayin ng biyaya sa Diyos. Nabigyan tayo ng pusong dalisay, walang karumihan. Minsan nga po, di ba, ang Lord hindi po siya tumitingin sa panlabas nating kaanyuan. Ang tinitingnan po niya sa atin yung puso natin. So, para po maging close tayo sa Lord, nais po niya muna, linisin natin yung sarili natin sa harapan niya, yung puso natin. Hindi po mahalaga kung maganda tayo sa harapan ng Diyos, yung physical natin, hindi maganda kung bagong ribbon ba tayo, hindi mahalaga sa Kanya yun, kundi ang mahalaga sa Kanya yung puso natin. Kung gaano to kalinis, kung gaano to kadalisay. Minsan, mas aware pa tayong mga tao tayong mga Kristiyano sa sasabihin ng kapwa natin Mas minsan, mas pinaprioridad pa natin na maging kaaya-aya tayo sa paningin ng tao compare sa kung ano yung gusto ng Lord sa atin na tingnan tayo. Ang totoo naman po, ang Lord sa puso lang naman natin nakatingin. So, yun po yung ikatlo na purify our hearts. Linisin lang po natin, maging pure po tayo sa harapan ng Diyos. Linisin natin ang puso sa Kanya upang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Number 4 po, let there be sorrow and deep grief for your sin. Sabi dito, don't be afraid to express deep heartfelt sorrow for what you have done. Maghinagpis daw tayo, umiyak at manangis. Ang gusto po pala ng Lord, every time na makakagawa tayo ng matinding pagkakasala, gustong-gusto po niya yun talagang totoo sa puso natin na umiiyak tayo. Yung talagang totoo pong umiiyak tayo, yung galing talaga sa puso natin. Kasi ako po nung naranasan ko, noon dati po, hindi ko po alam, may nakita po ako na umiiyak na umiiyak siya walang boses. Talagang, pero kitang-kita mo sa mukha niya na iyak siya. Ako po, naranasan ko na rin po yun. Noon ko lang na-realize na totoo pala yun. Pag pala ganong iyak, totoong-totoo sa puso mo. Kasi noong time na yun, naranasan ko po yun. Noong time na, kasi po, after ni Jem, may baby pa po ako, pinanganak ko talaga siya, babae. 11 months siya. Since birth po, nung pinanganak siya, may sakit na siya sa lalamunan. Tas meron siyang cancer sa dugo. Sa 11 months na pag-aalaga ko sa kanya, lagi kami linggo-linggo nasa ospital. Tapos, Christian na po ako nun. Sabi ko sa Lord, andil ko sa Lord, Lord, tatanggapin, okay lang po sa akin tong naranasan ko na to, na linggo-linggo, nandito kami sa ospital. Kasi lahat po nang makakita sa baby ko nun, ay, grabe, yung batang yan? Ilang buwan na yan? 3 months po. Sabi, galing niya, ang tatag niya. Sabi ko, bakit po ba? Kasi hindi naman din ako tinatapat ng mga doktor kung ano talaga yung sakit ng anak ko. Hanggang sa sabi nila, hindi, yung dalawang sakit ng anak ko, parehas, pag nagkaedad siya, gagaling, mawawala. Yung isa pong sakit niya, laryngomalacia sa lalamunan, na malambot po yung voice box niya. Mapagising siya o tulog, humaharok siya. Gumaganong-ganon siya. Pangalawa po, yung hemangioma. Yung po yung balat
na dalawang kaso po yan, yung sa kanya nasa loob. Di ba po pag nakakita tayo ng taong malaki yung balat sa mukha or sa katawan, hemangioma po pala yon. Dalawa yung case niya, yung sa kanya sa loob, yung yung isa sa labas, yung mga balat na buhay. Hemangioma po pala yon. Ang sa anak ko, dito siya sa pisngi niya hanggang sa leeg niya. Yun daw po pala dugo na namumuo. Pag sa loob, namumuo siya sa loob, nagbubukol siya sa loob. Kaya hirap na. Pero sabi po, pag daw po nagkaedad yung anak namin, yung voice box niya, pag nagkaedad na, titigas. So, mawawala. Yung hemangioma, ganun din po. Pero dahil nga baby pa siya, nahihirapan siya, tinitiis din namin kami mag-asawa sa ospital, sa Manila pa kami, from Floodway. Linggo-linggo nandun kami, tapos hanggang sa dumating sa talagang, makikita mo minsan, umiiyak siya, nangingitim yung dila niya, yung mukha niya, kasi hirap na hirap siya, dahil parehas nasa lalamunan eh. Mayroon na nga layering gumalay siya, may dugo pang namumuo sa lalamunan. Hanggang sa dumating po sa point na, na sabi ko sa Lord, every umiiyak siya, na parang nagdudugo yung dila niya, umiiyak din ako sa Lord, sabi ko, Lord, tinatanggap ko po itong trials na to. Alam ko po may tinuturo ka lang sa amin. Pero God, sabi ko, may deal ako sa'yo. Pag po itong kasi ang pangalan po nun, Randall May. Kasi ayoko na pong magka-junior si Kuya Randall. Sabi niya, tama. Sabi ko, tama na dalawa, babae at lalaki, okay na yan. Sabi niya, hindi pwede, mag-junior pa ako. Di gawin natin junior para wag ka na humiri. Kaya Randall May po yun. So sabi ko, Lord, pag si Randall May po, umabot ng 1 year, sa akin siya, ibig sabihin, instant healing ibibigay mo sa kanya. Ngayon po, kung di naman po siya para sa akin, wag niyo na pong pahirapan yung bata. Nang dasalin ko yun, 6 months siya. Tuwan-tuwa ako, 6 months, 7 months, 8 months siya, hanggang 9, 10. 5 buwan, in-enjoy ko, talagang wala kaming ospital, talagang ang lakas niya, sabi ko, talagang, sabi ko, mukhang talagang para sa amin. Pagdating po ng 11 months siya, magpapa-check up lang po kami, follow-up check-up niya. Nagulat po ako, sabi ng doktor, i-confine. Talagang kasi may pneumonia na siya noon. Sabi niya, i-confine to kasi nahirapan yung bata. Pumasok po kami ng ospital ng alas 5, ng gabi. Pagdating po ng madaling araw, sabi ko, Dad, uwi muna ako kasi wala tayong gamit. Ang gamit ko lang para lang talaga pagpapa-check up. Pag uwi ko po, unang bagyo ron na nagbaha ang buong Rizal din noon. Pag uwi ko sa amin, may landline yung pinsan ko, tumawag si Randall. Ay, hindi pala, basta sabi, nagpinagmamadali niya ako. Pagbalik ko po sa ospital, pagdating doon, si Randall nakatungo. Pagdating ko, sabi ko, nasan yung baby? Kasi yun minsan dadalhin sa laboratory, check yung maiiwan yung bantay. Tumutulo na ho yung luha ni Kuya Randall. Sabi ko, nasan nga si Budangdang? Kasi Budangdang ang palayaw namin dun. Di siya kumikubutulo na lang ng tulo yung luha niya. Grabe yung iyak ko na walang boses, na hindi ako makapaniwala. Kasi pinanghawakan ko na yun. Kaya lang sabi ko, ba't nga pala ako mag-iiyak 11 months pa lang, 1 buwan pa bago siya mag-birthday, no? Pero yung iyak ko, talagang sabi ko, grabe yun sa puso talaga. Na walang luha, wala basta ungol ka lang ng ungol yung iyak mo. So yun yung nai-imagine ko nung binabasa ko to, na yun yung gusto ng Lord na pagtangis natin sa mga maling nagawa nating kasalanan. Sa totoo lang po yun sa pagtangis na to. Hindi naman po ang Lord ang unang-unang ang unang nabibinipisyohan nito eh. Oo, natutuwa po siya. Pero higit sa lahat, tayo po yung na-unload. Grabe yung pag ganun na galing talaga sa puso natin yung paghihinaing natin sa paghingi ng kasalanan, ng paghingi ng tawad sa kasalanan natin. Grabe, talagang mararamdaman ng Lord, nakikita ng Lord na talagang nililinis natin yung sarili natin sa Kanya. So, yun po yung ika-4 na paraan para mas mapalapit po tayo sa Lord. Ang panlima po ay, bow down before the Lord and He will lift you up. Sabi dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Bowing down before the Lord means recognizing that our worth comes from God alone. So, nung mabasa ko po ito,
Ngayon ko na naman po naalala na sa totoo lang po tayong lahat, wala po tayo sa harapan ng Lord. Di po ba? Wala tayong kakayahan sa lahat ng bagay. Kasi once na nagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin lang nito na tinatanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Na ang lahat ng karunungan, kaalaman ay sa Diyos lamang nagmumula. Tapos sabi pa dito, to be humble involves leaning on the power of His guidance and not going on our independent way. Sa pagpapakumbaba po natin, nakikita po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Yung pagkilos sa atin, at tayo ay nakikita na tayo'y dumidepende lang sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Di po ba, kung tayo'y ayaw kasi ng Lord na mapagmataas tayo eh. Kung ibinababa po natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos, nakikita po niya na talagang ibinibigay mo sa Lord ang buhay mo dahil hinahayaan mo siya na siya yung kikilos sa buhay mo. Sabi dito, hindi natin deserve yung favor na nagmumula sa Lord, pero binibigay niya sa atin. God gave us worth and dignity despite our human shortcomings. Sa kabila daw ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat sa kanyang harapan, itataas niya tayo dahil nakikita niya yung pagpapakumbaba natin sa kanya. Kung titingnan po natin itong katuruang ito, yung 5 reason po para mas mapalapit tayo sa Lord, umiikot lang din siya sa humility, sa pagpapakumbaba, sa pagpapasakop. Kasi ang totoo po, yun lang naman din po yung gusto ng Lord sa buhay natin, na kung tayo aamin sa mga kasalanan natin, papasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mas magiging malapit tayo sa Kanya. At tunay po na kung tayo'y mas malapit sa Kanya, kung nasa atin yung 5 paraan kung paano mas mapapalapit sa Kanya, grabe po yung magiging pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Nung po binabasa ko to, sabi ko nga po, nagtatanong ako sa Lord, Lord, anong ituturo ko? Minsan po kasi, tayong mga Kristiyano, or mga tao, minsan nalilimutan natin na ibaba yung sarili natin. Minsan nakala natin, kaya natin, nabubuhay tayo dahil sa sarili nating kagalingan, sa sarili nating karunungan. Pero ang totoo, kung hindi sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, tayo ay wala. Yun lang po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ibaba natin ang sarili natin, pasakop tayo sa Kanya, hayaan natin na makita ng Diyos na tayo nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan, at hayaan natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin ang siyang maganap. Wag na po natin ipilit yung sa atin. Dahil ako po, sa ilang beses na pinilit ko ang sarili ko na ayusin, maiayos sa sarili ko lang kapamaraanan, lagi po akong failed. Pero nang ibinigay ko na po sa Lord ang buhay ko, nagpakumbaba ako, inamin ko na wala akong magagawa, wala akong kakayanan sa lahat ng bagay. Nang ibigay ko sa Kanya, tanggapin ko siya bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Grabe po ngayon, kitang-kita ko po na ang buhay napakagaan. Nakakaya ko pong harapin ang lahat dahil po sa mga salita niya, dahil sa patnubay niya, at yun po ay dahil lang po sa pagpapasakop sa Kanya. Maraming salamat po.